Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa pagpapakasal, maraming kakaharaping problema ang mag-asawa. Isa nga sa madalas pag-awayan ng mag-asawa ay may mga kabit ang isa sa kanila. Pero paano kung ang babae mismo ang may kalaguyo? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang pagsasama na nauwi sa kulungan at huling hantungan. Ang dalawang misis sa kwentong ito ay sina Irma at Ann. Tunghayan natin ang kanilang naging kahantungan. Ang una nating kwento ay nangyari ng August 3, 2024. Ang lalaki na si Ferry ay binabaybay ang isang highway sa Indonesia sakay ng kanyang motor. Maya-maya pa, naramdaman ni Ferry na kailangan niyang umihi. Kaya naman, inihinto ni Ferry ang kanyang motor at naghanap ng maiihian sa damuhan. Napansin ni Ferry ang kumpol at malalaking tuyong mga dahon. Nang kanyang silipin ito, nagulat si Ferry nang nakita niya ang labi ng isang babae. Sa takot ng lalaki, agad siyang bumalik sa kanyang motor at naghanap ng pinakamalapit na police station. Sa daan, nakasalubong ni Ferry ang kotse ng mga pulis at inireport ang kanyang natagpuan. Mabilis namang rumospende ang mga pulis sa nasabing highway. Pagdating nila sa lugar, nakumpirma nga nila na labi ng isang babae ang nakita ni Ferry. Subalit, may isang problema. Walang pagkakakilanlan ang babae maliban sa susi na nasa kanyang bulsa. Itim at mahaba ang buhok ng babae na ito na posibleng nasa edad na 30 hanggang 40 years old. Nakasuot siya ng pink na long sleeves at itim na pantalon. Sa pagsusuri sa labi ng babae, wala namang nakitang pinsala sa kanyang katawan maliban sa dugo. Dinala ang babae sa isang ospital para sumailalim sa autopsy. Sa investigasyon ng mga pulis, nakilala nila ang babae na si Nana Andis o tawaging nating Ann, 34 years old. Halos 2 araw na palang nawawala si Ann ayon sa kanyang pamilya. Si Ann ay isang sikat na TikToker na may 97,000 followers. Nagmula sa Samarinda City si Ann. Siya ay may asawa at 2 mga anak. Sa kanyang mga videos, makikita si Ann na nag-e-exercise sa gym. Bukod doon, makikita din si Ann na sakay ng kanyang kotse o di kaya ay kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon sa pamilya ni Ann, wala naman raw kaaway ang babae na pwedeng gumawa ng krimen. Bukod kasi sa gym, palagi daw nasa bahay lang si Ann. Sinabi din ng pamilya ng biktima na si Ann ay nagmamay-ari ng isang pulang motor. Dagdag pa doon, nung nawala raw si Ann, wala itong dalang cellphone. Tanging bag at susi lang daw ang dala-dala ng biktima. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ang abandonadong motor sa kabilang bayan. Kinumpirma ito ng pamilya ni Ann na pagmamay-ari niya ang motor. Sa nasabing lugar, sinek ng mga pulis kung may CCTV na maaring nahagip ang nangyari kay Ann. Ang kuha ng CCTV na ito ay hindi naman na isinapubliko pa ng mga pulis. Sa kuha ng CCTV, nakita si Ann na nakatayo at naghihintay sa isang kalye sakay ng kanyang motor. Maya-maya pa, isang orange na truck ang lumapit kay Ann. Ito nga ay bandang hapon ng August 2. Pagkatapos dumaan ang truck, tila nawalang parang bula si Ann. Hinanap ng mga pulis ang nasabing truck at nalaman nga nila kung sino ang driver nito ng araw na iyon. Ang driver ay kinilalang si Andy Aso, 33 years old. Matagal na ang truck driver si Andy sa kanyang kumpanya. Tulad ni Ann, may asawa at mga anak na rin si Andy. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mga pulis at agad nilang hinanap si Andy. Pinuntahan nila ang grahe ng mga truck na minamaneho ni Andy. Subalit bigo silang makita ang lalaki doon. August 4, 2014, sumunod namang pinuntahan ng mga pulis ang isang port. May isang nagtip kasi sa kanila na ang kanilang hinahanap na si Andy ay nasa isang port. Dali-dali namang pinuntahan ng mga pulis ang nasabing port
para hindi na makatakas ang lalaki. Pagdating sa lugar, tama nga ang hinala ng mga pulis. Dahil si Andy ay nakatakda na palang tumakas sakay ng isang bangka. Hinabol ng mga pulis si Andy hanggang siya ay nadakip. Sa kanyang pagkaaresto, inamin ng lalaki na kalaguyo niya si Ann at 1 taon na ang kanilang relasyon. Sinabi ni Andy sa mga pulis na nagkakilala sila ni Ann sa TikTok. Tulad ni Ann, TikToker din si Andy. Doon na nga raw nagsimulang mag-usap sina Andy at Ann. Hanggang sa nagkasundo na nga raw silang magkitang dalawa. Sa pagkikita na iyon, nagsimula ang isang bawal na relasyon ni na Andy at Ann. Ang alam kasi ni Andy, kasal pa si Ann, subalit hiwalay na sila ng kanyang asawa. Sinabi pa ni Andy na kahit patago lamang ang pagkikita nila ni Ann, masaya ang kanilang relasyon. Inamin din ni Andy na talagang napamahal na siya kay Ann at handa nga siyang iwan ang kanyang pamilya para lang kay Ann. Subalit, nang tumungtong na ang July 2024, nagbago ang lahat. Malimit na daw makipagkita si Ann kay Andy. Mas lalo daw siyang nagalit kay Ann dahil pakiramdam niya naglilihim na ito sa kanya dahil ayaw nitong ipakita ang kanyang cellphone. Samantalang si Ann naman ay malayang nasusuri ang cellphone ni Andy. Sinabi din ni Noel na nagsiselos umano siya sa mga taong nagko-comment sa TikTok ni Ann na nagagandahan sa kanyang katawan. Sa police station, inamin ni Andy ang buong nangyari ng araw ng krimen. Noong August 2, 2024, nakatakda nga silang magkita ni Ann. Pero bago sila magkita, nalaman niya na siya ay niloloko ni Ann. Nakarating kasi kay Andy ang mga balita na hindi pa pala hiwalay si Ann sa kanyang asawa at pinagsasabay silang dalawa. At nang hapon na nga na iyon ay nagkita silang dalawa. Dinaanan ng truck ni Andy si Ann kung saan ito naghihintay sa isang kalye. Matapos niyang sunduin ang babae, nagmaneho na nga siya papalayo. Sa isang kalye, tumigil si Andy at sinubukang hiramin ang cellphone ni Ann. Gusto kasing makita mismo ni Andy kung niloloko siya ng kanyang girlfriend. Subalit hindi raw pumayag si Ann na ipakita sa kanya ang cellphone at sinabi pa nito na hindi raw dapat nakikialam si Andy sa mga gamit ni Ann. Dito na naggalit ang lalaki at nag-away sila ni Ann. Nang mga oras na iyon, gusto na ni Ann na bumaba ng truck kaya mas lalong nagalit si Andy. Bigla na lamang hinila ni Noel si Ann at dinala sa loob ng truck. Maya-maya pa, sinakal na ni Andy si Ann hanggang sa nasawi na ang babae. Matapos nito, nagawa pa ni Andy na pagsamantalahan ang biktima. Kinuha din ni Andy ang pera at gamit ni Ann na nagkakahalaga ng 8,000 pesos maging ang mga cellphone ng babae ay kanyang kinuha. Pagkatapos ay bumalik na si Andy sa harap ng truck at nagmaneho papaalis. Siya ay nag-ikot-ikot sa paligid at naghanap ng isang madilim na lugar. Hanggang sa narating niya nga ang isang highway at itinapon doon ang labi ni Ann. Matapos niyang itapon ang labi, itinapon niya ang bag at sapatos ng biktima sa di kalayuang lugar. Nagawa pa nga ni Andy na bumalik sa kanyang pinagtatrabahuhan at ibinalik pa ang truck. Kinasuhan si Andy ng murder at pananamantala. Ikinulong siya habang naghihintay ng trial. August 29, 2024, nagsimula ang trial ni Andy. Sa korte, umamin si Andy na siya nga ang pumatay kay Ann. Ayon sa lalaki, nadala lamang siya ng galit dahil pakiramdam niya ay niloloko siya ni Ann. Sinabi din ni Andy na hindi niya sinasadya na mapatay si Ann. Dahil ang totoo ay mahal na mahal niya raw ito. Sa ngayon ay wala pang lumalabas na final na hatol kay Andy. Kung mapatunayan man siyang guilty, maaari siyang makulong ng hindi bababa sa 20 years at maaari din siyang mahatulan ng bitay. Sa ating pangalawang kwento, talakayin natin ang storya ni Irma Novitasari. Siya ay isang singer at nag-perform sa mga bar. January 13, 2024, ang lalaki na si Bimo ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang pamangkin na si Irma, 24 years old.
Si Irma ay isa ring TikToker na may 6,000 followers. Ayon sa tawag, nanghihingi ng payo si Irma sa kanyang tito. Sinabi ni Irma sa kanyang tito na si Irma at ang kanyang asawa ay may alitan. Tinanong niya ang tito kung saan ba siya dapat umuwi. Sinabihan naman ni Bimo si Irma na sa bahay na lang muna ng kanyang mga magulang umuwi pansamantala habang may away pa silang mag-asawa. Pero bago matapos ang tawag, nagpa siya si Irma na sa bahay na lang nilang mag-asawa siya umuwi. Ang asawa ni Irma ay si Asep Sopodin o tawagin na lating Miguel, 23 years old. Kinabukasan, muling tinawagan ni Bimo si Irma para kamustahin ang kanyang pamangkin. Ngunit matapos ang ilang tawag, hindi na ito sumagot. Naisipan na lang ni Bimo na tawagan si Miguel, ang asawa nga ni Irma. Nang tawagan niya nga ito ay agad namang sinagot ni Miguel ang telepono. Pero sinabi ni Miguel na umalis daw si Irma at hindi niya rin matawagan ang cellphone nito. Pero hindi naman naniwala si Bimo sa sinabi ni Miguel. Pero maya-maya nakatanggap ng text si Bimo mula sa nagpakilalang kaibigan ni Irma. Ayon sa text, nasa Bali, Indonesia umano si Irma at nagte-training ito para maging mas magaling pang singer. Lalo na at trabaho niya nga ang maging singer at performer. Binigyan din umano si Irma ng trabaho ng manager nang nagte-training kay Irma sa Bali. Sinabi rin sa text na hindi raw pwede gumamit ng cellphone si Irma habang nag-e-ensayo at magtatagal nga ito sa Bali ng ilang buwan. Kaya naman napanatag si Bimo at ang ibang kapamilya ni Irma. Makalipas ang 3 buwan, sinubukang tawagan ni Bimo ang cellphone ni Irma. Subalit sa pagkakataon na ito, hindi na matawagan ang numero ni Irma hindi tulad ng dati. Dahil dito, nag-alala na naman ang pamilya ni Irma. Kinontak ni Bimo ang nagpakilalang kaibigan ni Irma. Sumagot naman sa text ang babaeng nagpakilalang kaibigan ni Irma. Ayon sa text, sa susunod na buwan pa pwedeng gumamit ng cellphone si Irma. Sinabi pa nga niya na busy si Irma sa trabaho at nagtitraining. Nang nabasa ito ni Bimo, wala siyang nagawa kundi maniwala na lamang ulit sa sinabi ng kaibigan ni Irma. January 4, 2024, nabigla ang buong pamilya ni Irma na may natanggap na mensahe sa social media si Bimo. Ayon sa chat, patay na umano si Irma at ang asawa nitong si Miguel ang sospek. Pero hindi naman naniwala si Bimo sa chat dahil inisip niya na baka nang titrip lamang ang nag-chat. At dahil sa malayo nakatira si Miguel, hindi siya agad nakausap ni Bimo. Kaya naman tinext at tinawagan niya si Miguel pero hindi ito sumasagot ni minsan. Nang sumunod na buwan, nag-expect na ang pamilya ni Irma ng tawag mula sa kanya. Pero imbis na tawag mula kay Irma, isang masamang balita ang kanilang natanggap. Isang lalaki ang huminto sa harap ng bahay ni Bimo at sinabing wag na nilang antayin pa si Irma at hanapin pa dahil patay na raw ito. Doon lang nagsimulang mag-alala ang pamilya ni Irma kung ano ba talaga ang kanyang lagay sa Bali. At para nga malaman ang totoo, nagpunta na sa police station si Bimo para humingi ng tulong sa pagkawala ni Irma. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Ang sentro ng kanilang investigasyon ay ang itinuturong sospek na walang iba kundi ang asawa ni Irma na si Miguel. Kumuha ng mga ebidensya ang mga pulis kung talaga bang si Miguel ang maaaring pumatay kay Irma. Inisa-isa nila ang mga taong nakakakilala kay Miguel. Sa kanilang pagtatanong-tanong, nakausap ng mga pulis ang isang lalaki. Ayon sa lalaki na ito, December 2023, nang lumapit sa kanya si Miguel at may inalok na trabaho. Ayon sa lalaki, inalok siya ni Miguel na patayin ang kanyang asawa. Pero hindi daw pumayag ang lalaki sa alok ni Miguel noon. At dahil sa confession na ito ng lalaki, napatunayan ng mga pulis na tinatangka na pala talagang patayin ni Miguel ang kanyang asawang si Irma. Kaya naman agad nilang hinanap ito sa kanyang bahay. Ngunit pagdating nila sa bahay ni Miguel ay hindi na nila ito naabutan.
Nakakuha naman ng impormasyon ang mga pulis na umalis at nagpunta si Miguel sa isang bayan. At ng July 19, nahanap nga nila si Miguel at inaresto. Sa police station, inamin nga ni Miguel na patay na ang kanyang asawang si Irma. Sinabi din ni Miguel na siya nga ang mastermind sa pagkamatay nito. Bukod kay Miguel, sinabi niyang may 3 pa siyang mga kasabwat. Itinuro ni Miguel sa mga pulis ang kinaroroonan ng 3 pang mga sospek na nasa Bandung, Indonesia. Sa tulong ng mga pulis sa Bandung, agad ding nadakip ang iba pang sospek. Ang mga ito ay kinilalang sina Agi, 22 years old, Paul, 30 years old, at Tim, 21 years old. Bilang parte ng kanyang pag-amin, itinuro ni Miguel sa mga pulis kung saan nila inilagak ang labi ni Irma. Mula sa kanyang bahay, halos 300 na metro lamang ang layo ng lugar kung saan nila nilagay si Irma. Habang ang ibang mga pulis ay hinuhukay ang labi ng biktima, kinasuhan sina Miguel, Agi, Paul at Tim ng premeditated murder. Silang 4 ay ikinulong habang naghihintay ng trial. July 31, nang nakuha nga ang labi ni Irma na halos 7 buwan nang nawawala. Dahil kumpirmado nga na patay na si Irma, labis na nagalit sina Bimo at ang iba pa niyang kamag-anak. Sa sobrang galit nga nila ay nasira nila ang bintana ng bahay ni Miguel. Sa investigasyon, kilalang-kilala pala si Miguel ng mga pulis dahil sa mga iligal at masasama niyang gawain. Napag-alaman din nilang hiwalay na sina Irma at Miguel. Nakakuha din sila ng impormasyon na puro away at pagtatalo ang naging relasyon ni na Miguel at Irma. Pinagbibintangan kasi ni Miguel ang dati niyang asawa na ito ay isang kabit. 2 beses na pala silang nagkahiwalay ni Irma pero lagi lang nagkakabalikan. December 2023 nang muling nagkahiwalay ang dalawa. Nakarating kasi kay Miguel ang chismis na may bagong karelasyon si Irma. Sa ibang chismis naman, narinig ni Miguel na si Irma ay kalaguyo umano ng isang mayamang lalaki. At dahil dito, binuo ni Miguel ang isang masamang plano laban kay Irma. At nang siya nga ay makapaghiganti. Dito na nga hiningi ni Miguel ang tulong ng isang lalaki pero tumanggi ito sa gusto niyang ipagawa. Kaya naman nilapitan ni Miguel sina Agi, Paul at Tim. Sa kanilang pag-uusap, nangako si Miguel na babayaran ang mga lalaki ng 50,000 pesos kung sakasakaling pumayag sila na patayin si Irma. Agad namang pumayag ang 3 sa alok ni Miguel. Ang pangyayari. Ang nakatakdang araw na isasagawa ang krimen. Para magpunta si Irma sa bahay ni Miguel, tinawagan ni Miguel ang babae. Sinabi ni Miguel na dapat kunin na ni Irma ang mga natitira niyang gamit sa bahay ng lalaki. Pumayag naman si Irma at nang nasa bahay na sila, inalok ni Miguel ang kanyang dating asawa na magpalipas na lang ng gabi sa kanyang bahay. Dito na nga daw tumawag si Irma kay Bimo at tinanong kung saan ba dapat siya umuwi. Nang bumalik na sa bahay ng kanyang dating asawa si Irma, nag-aantay na pala sa kanya ang 3 iba pang mga sospek. Hinawakan nila si Irma at nagpunta si Miguel sa kusina. Pagbalik ng lalaki, may dala na itong patalim at bigla na nga lang niyang sinaksak si Irma. Nang wala ng buhay ito, dito na nagpa siya si Miguel na iwan nga ang labi sa isang hukay. Nagtulong-tulong ang 4 na mga sospek para itago ang labi ni Irma. Nakuha ng mga pulis sa kalapit na lugar ang mga ginamit ng mga sospek para patayin si Irma. Inihatid naman si Irma sa huli niyang hantungan ng August 2024. Naiwan ni Irma ang isa niyang anak na babae. Hindi naman nakumpirma kung ang bata pa ay anak ni Miguel o anak ni Irma sa ibang lalaki. Hustisya ang sigaw ni Bimo at ng iba pang kamag-anak ni Irma. Sa pre-trial, inamin ni Miguel ang krimen. Ang naging motibo niya nga para patayin ang dating asawa ay niloko siya umano nito nang sila ay nagsasama pa. Sinabi pa ni Miguel na posibleng ang anak nila ni Irma ay hindi niya anak. Bagkos ay anak nito ni Irma sa ibang lalaki.
Masakit daw para kay Miguel na lalaki siya pero siya pa mismo ang inaputan sa ulo. Sa ngayon ay gumugulong pa rin ang kaso at kung mapatunayan mang guilty sina Miguel, Agi at Paul, maaari silang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong o hatol na bitay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!